reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito po, matututunan po natin yung tatlong bagay. Una, ang pagbibigay ay isang personal at intentional. Kung tayo po ay magbibigay, dapat po, hindi tayo napipilitan at hindi po natin ikinukumpare yung ibibigay natin mula sa iba. Ito po ay personal na desisyon at ito po ay ating pinag-isipan bago po tayo nagbigay. Ina-encourage din po tayo na mag-reflect nito sa mga bagay na dapat natin pinapahalagan at kung paano po natin dapat i-contribute yung ating lakas, pati na rin po mga resources para sa ating Panginoon. Pangalawang bagay po, ang Panginoon po ay tumitingin sa ating puso, hindi sa amount or sa laki ng ibibigay natin. Ito po yung sinasabi sa verse na not reluctantly or under compulsion. So ang Panginoon po hindi po interesado kung ito po ay pwersadong pagbibigay. Kailangan po meron po tayong free will sa ibibigay po natin. Hindi po yung napipilitan lang tayo. Lalong-lalo na po no, sa ating mga matatanda, lalo na rin po sa mga kasapi natin na wala pa pong trabaho. Lagi po natin isipin na hindi naman po talaga sa laki ng bibigay natin yung yung bigat ng ibinibigay natin sa Panginoon, kundi yung spirito na meron nun. Kumbaga yung spirit natin kung paano tayo magbigay, dapat minamindful po natin yun. Mas matimbang po yun sa Panginoon. At ang pangatlo naman po, for God loves a cheerful giver. Ito naman po yung kasiyahan sa pagbibigay natin. Nakikita rin po yun ng Panginoon. So, yung kasiyahan po sa pagbibigay natin, ipinapakita po doon yung generous heart po, no? At isa din po ito sa mga karakter ng Panginoong Jesus. So, sa pagbibigay natin ng may galak, lagi po natin isipin na nire-represent po natin ang Panginoong Jesus sa ginagawa natin. So, tayo po ay yumuko para po tayo ay makapanalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay may bagong lakas, Panginoon, na pinag-ingat mo kami sa nagdaang gabi at kami po ay nandito sama-sama pong sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil able po kami, Panginoon, na magbigay sa iyo. Hindi po dahil sa napipilitan kami, hindi po dahil sa ito ay tradisyon na pong dapat gawin linggo-linggo, ngunit dahil masaya po kaming magbigay, Panginoon. Masaya po kami, Panginoon, na maipagpatuloy po ang gawain ng simbahan sa pamamagitan po namin, Panginoon, na makapagbigay sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ibinabalik mo naman po ito sa pamamagitan ng kalakasan, resources, Panginoon. Salamat sa iyo dahil walang hanggan, Panginoon, ang ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong pangalan at sa iyong anak na si Jesus. Amen.
us pray. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtatapat sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pagkalinga, sa provisyon, pag-iingat, Lord, sa maging sa kabutihan mo sa amin, sa grasya at biyaya, Panginoon, na palagi niyo pong ipinaparala sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, na meron kaming kakayahan, Lord, na magbigay, Panginoon, sa inyong gawain. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan, O God, na magkaroon ng pusong mapagbigay katulad po ninyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pakikinig ng inyong salita. Tunay, Lord, na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, para po sa katotohanan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Lord, na maging matabang lupa ang puso namin, Panginoon. Sa gayon, tumubo, Panginoon, ng anumang binhi na iyong tatanim, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, huwag niyo pong i-allow, Lord, ang anumang gawa ng kaaway sa umagang ito. Tunay ang kalooban at kapangyarihan, kaluwalhatian mo lang ang tunay na mag-manifest sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy po kayong maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. Kayo lamang po ang aming pupurihin, sasambahin, itataas dahil wala po kayong katulad. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, batiin po natin yung ating katabi. Pagpalain po natin yung ating mga katabi. And God bless. Ay, wala po kayong katabi. Liza! Medyo gloomy po yung panahon, tapos medyo malamig na, magna-December na. Pero please lang po, mamaya daw po na tayo matulog. Very comfortable yung place natin, malamig, medyo maluwang, di ba po? Sana hindi po yan maging dahilan ng ating pag-idlip at pagtulog. You are accountable sa katabi mo. Pag nakikita mong pumipikit na siya, o parang lumilipad yung isipan niya, itap mo siya. Ha? Ang assignment natin, panatilihing gising yung ating katabi. Ayan. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, ngayon po ang atin pong pag-uusapan, ang atin pong hihimay-himayin. Ayan. So, ayan po yung title natin. Am I brother's keeper? O sa Tagalog po, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? So, marahil po, familiar sa inyo itong words na to. O itong mga katagan na yan. So, na-encounter na natin yan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Or marahil na ituro na sa atin yung katagang na yan. So, sino po bang nagsabi niyan? Okay, sikain po. Sikain po na makikita po natin sa Genesis 4. Genesis chapter 4. Ito po yung kwento ng dalawang magkapatid na si Cain at si Abel. Ayan. So si Cain at si Abel, mula po sila, ang nanay at tatay po nila ay si Adan at Eva. So, short story background lang po about sa kwento ni Cain at ni Abel. So, dahil sila nga po ay magkapatid, dumating po yung panahon na sila po ay maghahandog na kay Yahweh. Ngayon, si Cain po, lumaki po siya bilang isang magsasaka. Samantalang si Abel po, ang trabaho niya po, isa po siyang pastol. Ngayon po yung mag-offer na sila sa Lord, si Cain dahil isa siyang magsasaka, nag-offer siya ng pananim niya sa Panginoon. Yun yung binigay niya sa Lord. Samantalang si Abel, na kanyang kapatid na isang pastol, kinuha niya yung panganay sa kanyang kawan. At sabi ng Bible, kung babasahin natin, ayun daw yung pinakamainam sa mga kawan ni Abel. Ngayon, nalugod ang Panginoon sa tingin niyo kanino? Sa offer ni Abel. Kinalugdan ni Yahweh yung offering o yung paghahandog ni Abel. Ngayon, etong si Cain, nagkaroon ng inggit. Nagkaroon ng galit dun sa kanyang kapatid. At ano yung kanyang ginawa? Pinatay niya si Abel. Pinatay niya yung kanyang kapatid
dahil sa inggit, dahil hindi tinanggap ni Yahweh yung kanya, or hindi nalugod si Yahweh sa kanyang handog. Nung napatay na ni Cain si Abel, tinanong siya ni Yahweh. Sabi sa kanya ni Yahweh, Cain, where is your brother Abel? O sa Tagalog, nasaan yung kapatid mo si Abel? Ngayon, ito po yung sagot ni Cain. Yung sa title natin. Am I brother's keeper? O sa Tagalog, sabi niya, hindi ko alam. Ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Yun yung sagot ni Cain. Alam niyo po, yung sagot na yon ni Cain, napapanahon din siya sa ating panahon. Sa mundo natin na puro sarili yung ating iniisip, puro sarili yung ating inuuna, alam niyo po, patuloy tayong tinatanong ng ating Panginoon, nasaan ang kapatid mo? Nasaan ang brother mo? Nasaan ang sister mo? Anong nangyari sa kanya? Di ba po? Tingnan natin yung God's question, yung tanong ng Panginoon kay Cain. Where is your brother? Alam niyo po, ang Diyos, hindi po siya nagtatanong kay Cain dahil hindi niya alam yung ginawa ni Cain. Or hindi niya alam kung ano yung nangyari kay Abel. Alam po natin na ang Diyos, hindi niya alam. Alam niya yung lahat ng nangyayari sa mundo. Alam niya yung lahat ng nangyayari sa tao, maging sa atin. Wala tayong maitatago sa Diyos. But God asked Cain, una dahil nais ng Diyos, aminin ni Cain. I-admit niya yung kasalanan kanyang ginawa. Ano ba yung kasalanan kanyang ginawa? Pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Pangalawa, bakit tinanong ni Yahweh si Cain na nasaan yung kanyang kapatid? Para po mag-take ng responsibility sa kanyang nagawa. And lastly, bakit tinanong ng God si Cain kung nasan si Abel? Hindi lamang po dahil meron siyang ginawang kasalanan, but because Abel is his brother. Dahil kapatid niya si Abel. And bilang kapatid, mayroon siyang responsibilidad dun sa kanyang kapatid. So sa bahay, di ba? Kayo pong mga magulang, kapag merong isa sa mga anak nyo ang nawawala, sino po yung unang-unang tinatanungan nyo? Sino po? Yung panganay. Di ba? Kasi, yung panganay, kasi bilang magulang, ina-expect mo na yung panganay mong anak o yung yung iba mong anak is titingnan niya yung kanyang kapatid. Madalas pa nga, kapag nakakagawa ng kasalanan yung isang kapatid, ang sisi sa panganay pa rin. Anong sasabihin nung magulang? Panganay ka kasi Diba? Dapat tinitingnan mo yung kapatid mo. Diba? Kasalanan mo din yan. So, ano po yung ibig sabihin nung text na to? Alam niyo po, bilang tayo'y magkakapatid sa Panginoon, agree po ba kayo doon? Amen. Na tayo po ay magkakapatid sa Panginoon? Parang hindi. Sige, agree po ba tayo na lahat tayo dito ay magkakapatid sa Panginoon? Amen. Hindi man tayo magkakamuka, hindi man tayo pare-parehas na ugali. Yes, so magkakamuka, parang ang dami pong hindi agree. Ayun na nga. Hindi tayo magkakamuka, hindi man tayo magkakapatid sa dugo, subalit tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ganun na nga, sabihin mo sa katabi mo, responsibilidad mo ko. Ganun din sa kabila, responsibilidad bala kita. What am I trying to say po is lahat po tayo is accountable sa bawat isa bilang magkakapatid. Amen po. Amen. So ngayon, ay pag-usapan po natin, ano yung responsibility ko sa'yo? Ano yung tungkulin ko sa'yo bilang aking
bilang aking kapatid sa pananampalataya. Sabi po dito, our responsibility is to love one another. Sabihin nyo nga po, love one another. Parang ang lungkot ninyo. Parang wala kayong gana. Sige nga, 1, 2, 3, go. Our responsibility is to Love one another. Ayan. So, sa Tagalog po, sabi, ang ating tungkulin ay mahalin ang isa't isa. Carry nyo? Amen. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi lamang po ito invento ko or di ko lamang po ito sinasabi to encourage every one of us. Hindi ko lamang po ito sinasabi para mapabuti yung iglesia natin na kapag tayo ay magmamahalan. Alam niyo po, ang magmahalan tayo ay utos po na mula sa Panginoong Hesukristo. Sabi po ng John 13:34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Ano daw po yun? Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Take note, ang nagsasalita po, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At siya po ay nakikipag-usap sa kanya pong mga alagad, sa kanya pong mga disiplo, sa kanya pong mga tagasunod. Hindi po sa mga Pariseo, hindi po sa mga tax collector, hindi po sa kaninong tao, kundi nakikipag-usap siya, kundi sa kanyang mga alagad. Hello po. Magsabi nga po ng amen yung mga alagad ng Panginoong Jesus. Amen. So, maaari nating ariin na itong utos na ito ay para sa atin. Sa ating mga alagad ng Panginoong Jesus. Ano po yung utos niya? Ano po yung instruction niya? Love one another. Magmahalan kayo. Kasama po yung katabi natin dyan. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Jesus, ito daw po ay bagong utos. Hindi niya po ito sinabing bagong utos dahil ngayon lang narinig ng mga alagad yung utos na to. Kundi sinabi niya po itong bagong utos. Noong Old Testament, meron na silang command na mahalin mo yung kapwa mo. Diba po? So, itong bagong utos, sinabi ng Panginoong Yesus na hindi ito bagong utos dahil ngayon lang nila maririnig. Kundi itong utos na ito, binigyan niya ng mas degree, binigyan niya ng bigat yung utos na pagmamahal sa kapwa. Sabi ng Old Testament, sa Leviticus 19:18, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa utos ng Panginoon na ito, mas tinaas niya yung standard ng pag-ibig sa bawat isa. Na hindi lang dapat tulad ng pag-ibig sa sarili, yung ibibigay natin sa ating kapwa, kundi katulad ng pag-ibig ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan niyo po? Alam po natin na ang pag-ibig ng Panginoong Jesus ay sacrificial, mapagpatawad, walang condition, at handa po mag-alay ng buhay. And gantong uri din po ng pagmamahal ang nais ng Panginoon na gawin natin sa bawat isa. Hello po, tayong mga alagad ni Kristo, mga mananampalataya. Ito po, sabi po dun sa pinakababa, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Alam niyo po yung identity natin o yung pagkakakilanlan natin bilang mga Kristiyano. Hindi po sa pamamagitan ng galing magsalita. Hindi po sa maraming memory verse. Hindi din po kung umaatin tayo every Sunday. Kundi po sa totoong pag-ibig at pagmamalasakit sa isa't isa. Doon po makikita na ibang tao o doon po tayo ma-identify bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo.
Ang mundo ay dapat na makakita ng pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa isa't isa, sa pamilya, simbahan, at komunidad. Alam niyo po, ito po yung kinaibahan natin sa anumang organisasyon, sa anumang samahan dito sa mundo. Di ba po? Pinagbuklod sila na meron silang sariling layunin, pero tayo, pinagbubuklod po tayo ng pag-ibig dahil po sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po tayo isang organisasyon, hindi lamang po tayo isang samahan na nagpaparami ng miyembro, kundi tayo po dito ay pinagbuklod dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Amen. Kung tayo po ay pinagbuklod ng pag-ibig ng Panginoon, dapat po nagmamanifest din sa akin, sa bawat isa, yung pag-ibig ni Kristo para po sa bawat isa. Amen po. Amen. So, hindi lamang po ang Panginoong Hesukristo ang nagturo nito, even si Pablo, tinuro niya din, nireiterate niya yung salitang magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi po ng Roma 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Sabi po dito, huwag kayong magkakaroon, sa ibang translation po, or sa English, yung huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, ay huwag kayong magkakaroon ng utang sa isa't isa. Meron bang may utang sa isa't isa dito? Meron? Marami! Meron bang may utang sa inyo? May mga pinautang ba kayo? Sabi po ng Bible, huwag tayong magkaroon ng sagutin sa iba. Hindi lamang po sa usaping pera, pero maging po sa katarungan, respeto, tungkulin, at sa relasyon. Ano po yung sinasabi ng verse na to? Dapat tapat tayo sa tungkulin natin sa ating kapwa. Diba? Dapat wala tayong sagutin or wala tayong utang sa isa't isa. Diba po? Kung meron man lang tayong utang o hindi nasisingilin or i-maintain sa bawat isa, walang iba kundi pag-ibig po. Yun lamang po yung dapat manatili sa bawat isa. Hindi po yung kung anumang bagay, kundi pag-ibig. Sabi po doon, ang gumagawa ay sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Tayo po ay sumusunod kung tayo po ay nagmamahalan. Pangatlo po, as instructed by Peter, maging si Pedro po, inuulit niya yung salitang maging maalab tayo at taus-puso kayong magmahalan. Sabi po ng 1 Peter 1:22, ngayong nalinis na ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat ng pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. Maging din po si Apostle John, sabi niya sa 1 John 3:11-12, ito ang mensaheng narinig sa inyo simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, na hampon ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa. Ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Alam niyo po, yung command na magmahalan, ito po ay isang fundamental na utos. And basic na utos na mababasa natin sa Bible. Simula pa lang naririnig na natin itong mensahe na to, itong utos na to, hindi na po ito bago. And for sure, ganun din po sa mga Hudyo. Hindi na po ito bago. Sabi po dito, magmahalan kayo at huwag tumulad kay Cain na kampon ng dyablo. Ano nga ulit yung ginawa ni Cain? Pumaslang siya, pinaslang niya yung kanyang kapatid. Na alam niyo po, si Cain, kumakatawan po siya sa inggit, galit, at kasamaan. Yung mga ganong tao po na may ganon sa puso, ay wala pong pag-ibig sa kanyang kapwa.
wala pong pag-ibig sa kanyang puso. Yung mga taong napopuot, naiinggit sa kapwa, nagagalit, gumagawa ng masama, ay wala pong pag-ibig sa kanyang puso. At yung bagay na po na yun ay hindi po nagmumula sa Diyos, kundi po sa diablo. Amen po. Amen. And isa sa mga rason, bakit nagawa ni Abel ay ni Cain nang patayin yung kanyang kapatid dahil wala siyang pag-ibig para sa kanyang kapatid. Amen po. Amen. So, ilan lamang po yan na nagsasaad sa kahalagahan ng pag-ibig sa kapwa. Kung atin pong babasahin ng Biblia, paulit-ulit po yan sinasabi ng New Testament na bilang magkakapatid, dapat tayo po ay magmahalan. And of course, dahil po, ito po ay command ng ating Panginoong Jesucristo. No one is exempted. Wala pong exempted sa atin. Lahat po tayo merong responsibility sa bawat isa. Lahat po tayo ay dapat tumupad sa inuutos ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. So, next po, tingnan naman po natin yung sagot ni Cain. Anong sabi ni Cain nung tinanong siya ng God? Where is your brother? Sabi niya, my brother's keeper? Tagapangalaga ba ako ng aking kapatid? Ayan. Basahin natin sa Tagalog. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang taray, no? Ang taray ng dating ni Cain. So, makikita po natin sa sagot ni Cain yung pagiging makasarili. 'Di ba? Yung kawalan ng pakialam. Kawalan ng pagmamahal sa kanyang kapatid. 'Di ba? Bakit? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? 'Di ba madalas tayo ganyan no? Pag tinatanong, asan si ano? Asan si, kamusta na si ano? Bakit hindi nung ating si ano? Hindi ko alam. Diba? Minsan may mga reaksyon pa tayo, bakit kasi sa akin tinatanong? Hindi ko naman naging kasama yun. Diba? Hindi ko na nga nakakausap yun. Bakit sa akin yun? O, diba? Tsaka malalaki na yun. Alam na nila yung tama. Ba't sa akin hinahanap? Diba? Minsan ganun tayo ganun yung sagot natin. Diba? Kapag tinatanong tayong, asan yung ating kapatid? Ayan. So, alam niyo po, ganun din. Ganun din yung nagiging attitude natin kapag hindi po natin tinitake yung responsibility sa ating mga kapatid. Especially po kapag ini-ignore natin yung need, yung kailangan ng ating kapatid emotionally, spiritually, and physically. Yung tipong wala tayong pakialam kung ano na po yung nangyayari sa ating kapwa o sa ating kapatid. So, hindi po yun yung kalooban ng Panginoon sa atin, na mawalan tayo ng pakialam. So, we really praise God dun sa mga taong merong heart, diba, na kahit hindi utusan or kahit hindi sabihan, na talagang kinakamusta yung bawat isa sa atin. Diba? May mga ilan sa atin dito na talagang may mga friends tayo. And purihin ang Panginoon sa buhay natin o buhay ninyo. At huwag po tayong magsawa na mag-follow up or kamustahin yung ating mga kapatid. Especially po yung hindi na po natin nakikita. So, sabi po dito, how can I be my brother's keeper? Paano ako magiging tagapangalaga ng aking kapatid? Paano po natin, or sa ibang salita, paano natin maipapakita yung pag-ibig natin o yung pagmamahal natin sa bawat isa? Number 1 po, receive one another. Receive one another. Sa Tagalog po, tanggapin natin yung bawat isa. I-accept po natin yung bawat isa. Sabi po ng Romans 15:7, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Alam niyo po, yung context po nito, it's about salvation. Na sinasabi ni Paul na even Gentiles or Hudyo
maaring maligtas. Na yung salvation, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi kahit na ikaw ay isang hentil, o kahit na ikaw ay hindi Hudyo, maaari kang magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po ay ino-offer sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi po. At sa atin po, nagpapakita ng pagmamahal kung tayo po ay walang tinatangi. Kung tayo po ay walang pinipili. Kung tayo po ay hindi tayo selective. Di ba po? Meron sa atin parang, minsan tayo, yung isa gusto ko, yung isa tanggap ko, pero siya hindi ko siya matatanggap bilang aking kapatid. So, hindi po ganon. Dapat hindi po tayo selective. Kung paanong tinanggap ng Panginoon ang bawat isa sa atin, dapat ganon din po yung pagtanggap na ginagawa natin sa bawat isa. Amen po. Amen. Kasi kung iisipin natin, kahit maging tayo sa sarili natin, hindi naman din po tayo katanggap-tanggap. Dahil sa biyaya at grasya, pag-ibig ng Panginoon sa atin, tinanggap niya tayo. And sino ba naman tayo para hindi mag-extend ng grace sa ating pong kapwa? Diba? Kasi alam niyo po yung katotohanan, if within this family, hindi natin ma-accept yung bawat isa. Paano pag may pumasok dyan na hindi natin kakilala? Paano natin siya i-accept? Kung within this family pa lang, ayaw na natin sa isa't isa. Di ba po? Mas mahihirapan po tayong mag-evangelize. Mas mahihirapan po tayong i-share yung word of God. Kung sa atin po, walang pag-ibig, walang pagtanggap na nakikita ng ibang tao. Di ba po? Amen po. Amen. So, tanggapin natin yung bawat isa. Di ba? Receive one another. Diba? Lahat tayo basag, lahat tayo may mga lapses, lahat tayo may mga kakulangan, may kapintasan, may kapangitan ng ugali. Diba po? Pero, ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito po yung instruction ng Lord na bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, receive one another, accept one another. Tanggapin natin yung bawat isa. Pangalawa, palakasin ang isa't isa. Or edify another. Palakasin or itaas natin yung bawat isa. Sabi po ng Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Yung word po na ginamit is pagsikapan, o sa English, making an effort, meaning intentional. Gagawin natin yung mga bagay na magdudulot ng peace, kaayusan, at hindi po gulo. Hindi po pag-aawayan. Kundi yung mga gagawin po natin ay magpapalakas at nakaka-encourage sa bawat isa. Diba? So, sabi dito, kailangan pala yung mga ginagawa natin magdudulot sa ibang tao para ma-lift up sila. Para ma-encourage sila. Diba? Hindi yung carelessly, gagawa tayo ng mga bagay na i-discourage ikaka-discourage ng iba. Yung ikalulugmok nila. Diba? Nakakalungkot yung magiging dahilan para hindi na magpatuloy yung ating kapatid. Diba? So, hindi po yun yung sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Dapat yung ating mga ginagawa ay nagdudulot para maitaas yung bawat isa, para mapalakas natin yung isa't isa. Sikapin natin na sa ating mga gawa ay nagdudulot ng kalakasan sa ibang tao. So bilang mga individual, bilang mga mananampalataya ni Kristo, dapat po tayo ay bodybuilder. Hindi po yung nagaganon. Bodybuilder, kung saan binibuild po natin ang iglesia ni Kristo. Binibuild po natin yung katawan ni Kristo. Hindi po natin pinapatay, hindi po natin pinapanghinaan, kundi pinapalakas po natin. Dapat tayo po ay mga encourager, di ba? Hindi po dapat tayo maging cancer.
Alam niyo po yung cancer, na kapag dinapuan ka ng cancer, unti-unti kang manghihina. Diba? Aagawin yung lakas mo. Dapat hindi po tayo maging cancer sa Iglesia ni Cristo na pinapahina yung katawan ni Cristo. Amen po. At makikita po yon sa pamamagitan ng ating kilos, salita, at pag-uugali. Pangatlo po, sabi po, serve one another. Paglingkuran ang bawat isa. Sabi po ng Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sabi po ng Bible, mga kapatid, malaya na tayo. Amen po. Pinalaya na tayo ni Kristo mula sa pagkakaalipin, sa kasalanan, at sa bigat ng kautusan. Sabi ni Pablo, itong kalayaan na meron natin, huwag natin gamitin para gawin yung mga hilig ng laman natin. Para gawin yung mga bagay na masasama o makasalanan. Kundi gamitin natin yung kalayaan na meron tayo para paglingkuran yung bawat isa. Paglingkuran means gagawan mo ng kabutihan yung kapwa mo. Gagawan mo ng kabutihan ng iyong kapatid. O pagsisilbihan mo siya. Gagawin mo yung mga bagay na ikakabuti niya. Diba po? Sabi dito, hindi po sa diwa ng pagkukunwari, hindi po sa diwa ng pride, kundi po sa diwa po ng pag-ibig. Diba? So, sa lugar nito, anong ine-expect natin na gagawin sa atin ng kapwa natin? Na-expect ba na tayo'y paglilingkuran? O tayo po yung dapat na maglingkod? Kasi kung lahat po tayo gustong paglilingkuran, kung lahat po tayo gusto natin paglilingkuran tayo sa lugar na ito, magkakagulo po tayo. Pero kung meron po tayong heart to serve one another, kung tayo po ay mapagpakumbaba sa bawat isa. Diba? Imagine nyo na lang po kung anong klaseng simbahan tayo. Kung lahat tayo merong pusong maglingkod. Diba po? Number 4, pasanin ng isa't isa. So, bear one another's burden. Sabi po ng Galatians 6:1-2, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ngayon po, kapag may mga kapatid po tayong nahuhulog sa kasalanan or nahuhulog sa pagkakasala, tinutulungan ba natin silang malagpasan yun? Tinutulungan ba natin silang mapagtagumpayan yun? O pagsisihan yung kanilang mga nagawang kasalanan? Or tayo pa yung nagko-condemn sa kanila? Kasi tigas sa ulo niyan eh. Dapat lang sa kanya yan. Kasi yan nakikinig. Ayan, buti nga sa'yo. Ganun ba tayo? Or marahil parang hindi naman tayo nagko-condemn. Yung parang, kaya lang, wala akong pake. Wala akong pake, alam kung anong gawin yan sa buhay niya. Diba ba? As long na hindi ako yung gumagawa ng kasalanan na yun. Diba? Ano yung respond natin pag may nalalaman tayong kapatid na nahulog sa kasalanan? Kinokondem ba? Or wala tayong pakialam? And both po yun ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Diba? Hindi rin pwedeng parang safe, lang tayo. Nasa safe place lang tayo. Hindi tayo kikibo or wala tayong pakialam. Sabi ng Bible, or we are instructed to carry each other's burden. Kapag may taong nahihirapan o nagsasuffer, ang call sa atin, tulungan sila. Samahan sila. Pagaanin yung kanilang burden. Diba po? Pagaanin yung kanilang nararanasan. Hindi yung tayo pa yung magbibigat, magdaragdag
ng kabigatan sa kanila po nararanasan. Number 5 po, maging mapagpatawad sa isa't isa. Forgiving one another. Ayan, sabi dito, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam natin yun, normal sa isang pamilyang merong tampuhan, alitan, awayan, di ba po? But this word reminding us, dapat forgiving tayo. Dapat mapagpatawad tayo sa bawat isa. Di ba po? Sana po walang magkakaaway dito. Meron ba? Amen. Amen! Di may magkaaway. Sana po walang magkaaway dito. Kung meron man, sabi ng Bible, papatawarin natin ang isa't isa. Kasi ang hindi po pagpapatawad ay nagpapakita po ng hindi pagmamahal sa isa't isa. Ayan. So, be forgiving. Patawarin mo na yung nagkasala sa inyo. Kung meron man dito. Diba po? So, sabihin mo sa katabi mo, bati na tayo. Ayan. So, isa pong tatak na tayo ay pangaalagad ng Panginoong Hesus ay ang magmahalan, kasama po doon ang magkapatawaran. Pang-anim po, magpaalalahanan sa isa't isa. Exhort one another. Sabi po ng Hebrews 3:12-13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya, na siya'y maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Alam niyo po, ito po yung importance na dapat, ito po yung kahalagahan na dapat surrounded po tayo ng mga kapwa natin believer, na kapwa natin mananampalataya. Kasi meron pong patuloy na magpapaalala sa atin. Kaya po, importante yung pagdalo sa mga pagtitipon, pagdalo sa mga pagsasama-sama para palagi po tayong mapaalalahanan. Diba po? Napaka-importante na everyday, meron tayong someone na nagpapaalala sa atin. Kaya hindi po maaari na ang isang Kristiyano ay hindi po nagsisimba. Hindi po maaari na ang isang Kristiyano ay hindi dadalo sa mga pagtitipon. Diba? Kasi instruction ni Pablo, dapat magpaalalahanan araw-araw. So kung natitiis mo na ilang linggo na hindi ka napapaalalahanan, ano na lang yung mangyayari sa inyo? Or tuwing may occasion lang tayo, dadalo. Tuwing may occasion lang tayo, magpapakita. Hindi po yun effective para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang paalalahanan po ay dapat consistent, dapat everyday. Diba? So kapag walang nagpapaalala sa'yo, makikita mo na lang yung sarili mo na nakalimot ka na. Diba? Na nakalimot ka na. Hindi mo na matandaan. Nakalimutan mo na rin ang Panginoon. At nakakalungkot po yun, yung bagay na yun. Sabi po, ang ating pagtitipon ay hindi lamang po mandated ng church, hindi lamang po utos ni pastor, o hindi lamang po nakasanayan ng iglesia, kundi yung mga pagtitipon na ginagawa sa iglesyang ito ay instruction po ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi po ng Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Diba? Malapit na dumating ang Panginoon. So, kailangan steadfast tayo sa pagpapalakasan sa isa't isa. And lastly po, be hospitable. Maging hospitable kayo sa isa't isa. Sabi po ng 1 Peter 4:8-9, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga
Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Kasama po yung parang ini-invite natin sila sa ating tahanan. Kasama din po dito yung pagdalaw sa ating mga kapatid. Nagpapakita po yun ng pagmamahal at pag-ibig sa ating kapatiran. Alam niyo po, ilan lamang po yan sa mga paraan kung paano natin mamahalin o ipapakita yung pag-ibig natin sa ating kapatid. And let us continue to pray na ang lahat ng po yun ay makita sa bawat isa sa atin. Next po, number 3, God's expectation. God's expectation, be one another's keeper and love. In love. So ano po yung ina-expect sa atin ng Panginoon? Na lahat po tayo ay magiging tagapangalaga ng bawat isa sa pag-ibig. Sabi po ng Romans 12:10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Diba po? Sabi po dito, lahat po tayo ina-expect ng Panginoon bilang kanyang mga tagasunod na tayo po ay susunod sa utos na to. Lahat po tayo ina-expect ng Panginoon na doer ng kanya pong salita. Kung tayo man po ay nabigong maging tagapangalaga ng ating kapatid, sabi po kailangan nating magsisi. Pagsisihan natin yung, alam niyo po, hindi lang naman po sa isa sa atin. Actually, lahat po tayo guilty sa usapin na ito. Di ba po? Sabi kung nabigo tayong maging tagapangalaga o maging keeper ng sang ating kapatid, una, kailangan po nating magsisi. Magsisi sa kakulangan ng malasakit, sa kawalan ng pakikilahok, yung laging absent, o sa anumang humahad lang sa atin na tumulong para magmahal sa kapwa. Pagsisihan natin na wala tayong pakialam sa katabi natin. Pagsisihan natin yung mga panahon na hindi naman lang natin kinamusta yung ating mga kapatid na nawala na po sa pananampalataya. Pagsisihan natin yung mga panahon na palagi lang nating inuunawa, iniintindi yung sarili natin. O pagsisihan natin yung mga panahon na tayo mismo yung naging dahilan para ma-discourage at hindi magpatuloy yung ating kapwa. Pangalawa po, ipahayag natin sa Diyos yung kakulangan natin. I-confess natin sa ating Panginoon yung kasalanan na ito at humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. And lastly, let us decide, magpasya po tayo na isabuhay yung aral na to, na bilang sagisag at katapatan sa utos ng Biblia, gagawin nating mahalin ang bawat isa sa atin. Magsisi, ipahayag, at tayo po ay magpasya na mahalin yung bawat isa. And we know na ang pag-ibig sa kapwa ay isa pong desisyon. Isa po yung desisyon. Meaning to say, kahit anong klaseng ugali yung mamahalin natin, if talagang napagdesisyonan nating mahalin siya, mamahalin at mamahalin natin siya. Amen po. Amen. And lastly, of course, the model of love, Jesus our keeper. Ang Panginoong Jesus po ang perfect example ng pag-ibig at pagpapangalaga natin. Sabi po ng John 10:11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Diba po? Parang one prayer meeting, hindi pala yun. Parang kagaya ng isang pastol, diba, na mawala yung isa, hahanapin niya, iingatan niya, aalagaan niya yung kanyang mga tupa. Kagaya po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Hinanap tayo, inalagaan tayo, maging yung sarili niyang buhay, inalay niya para sa atin. Jesus kept us when we were lost. Hinanap tayo ng Panginoon nung tayo nawawala.
Diba? Kung familiar kayo sa story nung nawawalang tupa, hinanap niya yung kanyang tupa. Tapos nung nakita niya, pinasan niya sa kanyang likod. Tapos binalik niya dun sa kanyang kawal. And then nung napunta na sila, nag-celebrate sila. So ganun tayo tinitingnan ng ating Panginoon. Sabi dito, ang Panginoong Yesus, He loved us even we didn't deserve it. Wala naman sa atin dito ang deserving sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kasi lahat tayo palyado. Lahat tayo makasalanan. Gayunman, He calls us to do the same for others. Na hinahanap, inaalagaan, kinikip yung kanya pong kawan. If Jesus didn't give up on us, we should not give up on one another. Kung ang Panginoong Yesus ay hindi po tayo sinukuan sa kabila ng ating katigasan, dapat hindi din po nating sukuan yung ating kapwa. So, practical ways to be your brother's keeper, pray for one another. Ipanalangin po natin yung bawat isa. Encourage one another. Diba? Imbis na sabihan mo, i-chismis mo, i-discourage mo yung kapwa mo, o pagkwentuhan ninyo, i-encourage natin yung bawat isa. Restore one another. Support in times of need. Kapag kailangan ng kapatid natin ng tulong, support them. And forgive and reconcile with God. In conclusion, kung tayo po ang tatanungin ng Panginoong Hesus, Reyna, where is your brother, your sister, your friend? Sana hindi po ang sagot natin, tagapangalaga ba ako ng kapatid ko? Or sana ang sagot natin, hindi ko alam. Sana ang sagot natin, Lord, I kept them in love. Lord, inaalagaan ko sila ng may pag-ibig. Totoo na we are not called to live alone, but to walk together in faith. Let our love for one another prove that we are truly belong to Christ. And lastly po, to love one another is to keep one another. So, ngayon po, sa atin pong pagtatapos, isipon po natin, di ba? Ano kayang klaseng Jesus Calls Commission Fellowship kung yung lahat tayo merong pakialam sa bawat isa? Ano kayang klaseng simbahan meron tayo, di ba? Kung lahat tayo talagang mamahalin yung bawat isa. Sa linggong ito po, isipin natin, paano ko ipaparamdam ang pag-ibig sa aking kapatiran? Or meron ba tayong mga kapatid na kailangan nating iabot? Ano yung gagawin natin para sa kanila? Sige po, let us bow our heads and let us pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa biyaya ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin nung Lord, we ask forgiveness, Panginoon, sa lahat po ng pagkukulang namin, sa lahat, Panginoon, ng kapabayaan namin, sa lahat po, Lord, sa mga panahon, Lord, na wala po kaming pakialam, Panginoon. We ask for your forgiveness. Lord, this time, patuloy mo pong baguhin yung puso namin, yung buhay namin, Lord. And tulungan niyo po kami, Lord, to love one another, God. Tulungan niyo po kami, Lord, to keep one another, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord, na itong buhay na meron kami, Lord, ay tunay na magamit mo, Lord, to edify one another, Panginoon. To lift up, to encourage, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang bawat isa sa inyo, maging yung simbahan na ito, Panginoon. We pray, Lord, na makilala kami, Panginoon, hindi dahil sa dami namin, Lord, hindi dahil sa galing namin, kundi makilala kami, Lord, dahil magmamanifest yung love mo sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming linisin, patuloy niyo po kaming turuan, baguhin, Panginoong Diyos, na sa gayon, Lord, maging katanggap-tanggap po kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
Sige po, magpatuloy po tayo sa gawain po natin, Panginoon. Dako po tayo sa banal na hapunan po ng ating Panginoon. Gagamitin ko lang po yung verse na binanggit sa atin kanina sa John chapter 13 verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman magmahalan kayo sa isa't isa. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid po, habang tayo po ay lumalapit sa habag ngayon ng ating Panginoon, magandang paalalahanan po tayo kung bakit sabay-sabay natin ginagawa itong bagay na ito. Di ba sa pamilya nga, mas masaya pag sabay-sabay kayong kumakain. Yun po ay tanda ng pag-ibig natin sa isa't isa. At ngayong umaga po, inaanyayahan tayo sa habag ng Panginoon, sa banal na hapunan, na sama-sama bilang magkakapatid at nagmamahalan sa isa't isa. Ang communion po ay hindi lang alaala o pag-alala sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Ito rin po ay, yung pag-ibig na yun ay dapat din po nating ibahagi sa bawat isa. Sa mesa po ng Panginoon, sa habag ng Panginoon sa umagang ito, pantay-pantay po tayo. Walang mataas, walang mas mababa, dahil lahat po tayo tinubo sa iisang dugo. Tayo po ay pinalaya sa ng iisang tagapagligtas. Kagaya po na nabanggit sa ating kanina, madalas nagkakasakitan tayo, nasasaktan natin yung bawat isa, yung kapwa natin. Pero sa bawat paglapit po natin sa habag, sa communion po, tinatawagan tayo ng Diyos upang magpatawad, magmahal at magkaisa muli. Hindi po tayo pwedeng pagsabayin yung pagtanggap at yung pagtatanim ng sama ng loob o galit sa puso sa ating kapwa. Sabi po ng Panginoon sa unang 1:4-20, kung sino man, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit napopod sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Bago po natin tanggapin ang tinapay at kopa, alalahanin po natin itong bagay na ito. Ang pag-ibig na ipinakita po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang para sa ating kaligtasan, ito din po ay halimbawa kung paano tayo dapat magmahalan sa isa't isa. Ngayon po sa sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo. At kung meron po tayong dapat i-confess, meron tayong dapat pagsisihan, hihingi ng tawad sa ating Panginoon, gawin po natin itong pagkakataong ito sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. Ask ko po yung elements. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyong pong mensahe sa amin sa umagang ito, Lord. Lahat po kami guilty, Panginoon, pagdating sa bagay na ito. We failed to love one another, Panginoon, dahil naging selective kami, naging judgmental kami, Panginoon, sa aming kapwa. Ngayon pa man, humihingi po kami ng kapatawaran sa umagang ito, bago namin i-take itong banal na hapunang ito, nais namin ipahayag po, Lord God, hindi lang yung aming pag-ibig sa inyo, kundi yung aming pong pag-ibig sa aming kapwa. Salamat po sa pagkakataong ito na sama-sama kami na mag-take ng hapunang ito. Kasama ka, Panginoon, kasama ang iyong mga angheles, kasama ka sa aming kalagitnaan, kasama ang bawat isa, Panginoon. Sa diwa ng pag-ibig at pagmamahalan, Panginoon, nais namin gawin ito upang magbigay kami ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Dalangin ko po, as we take this element, Panginoon, ito ay maging simbolo, Panginoon, ng aming pag-ibig sa isa't isa, at pag-ibig at pagsunod namin sa inyo. Pinupuri ka namin sinasama sa tanging pangalan ni Jesus.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin yun. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na tumigis, Panginoon, upang linisin kami sa aming mga kasalanan at gawin kaming karapat-dapat sa harap ng inyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong sakripisyo, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa aming Panginoon. Patuloy po naming dalangin, Lord, na matuto kaming mahalin ng bawat isa. Hindi lang yung mga nandito sa church, kundi yung mga tao sa labas. Maging mapagmahal kami, maging maibigin kami, O Diyos. At may sa puso namin, Lord, yung katotohanan na kung bakit kami marunong umibig dahil una mo kaming inibig, O Diyos. Patuloy mong ipaalala sa amin, Lord God, ang dakilang pag-ibig na ginawa mo para sa amin, Lord God, sa krus ng Kalbaryo. At itanim niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang mga katotohanan ng itinuro mo sa amin, Lord God. So, Lord God, as we leave this place, Panginoon, dala-dala po namin, Panginoon, ang biyayan mumula sa iyo. Karunungan at kalakasan at mumula sa inyo pong salita. Patuloy po namin kayong pupurihin at patuloy po namin kayong sasambahin sa iyong kawampurihan at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Pupuna po muna tayo. For announcement po, ate. Wala ng Panginoon. Sige po, makakaupo muna po tayo. Okay po. So, ngayon po, first week po ng November. So, meron po tayong mga birthday celebrant. So, napaganda po talaga ng mensahe natin ngayong umaga na to. Ang mahalin natin ang ating mga kapatid. At dahil dito, isa rin po sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kapatid ay ang pagse-celebrate po ng kanilang mga birthday. So ngayon pong November, meron po tayong mga celebrants. Number 1 po dyan si Tita Crisanta Medina. Ay, sige po. Punta po kayo dito, Tita. Sa harapan. At si Nanay Francisca Valdez. Dito po kayo sa harapan. And then, kasama din po natin si Kuya Luisito David. Tapos si Camille May. Camille. Tapos si Kuya Conrado Valerio. Si Tatay Ano. Okay, sige. Siya si Bea Villamino. Bea, di ka dito, Bea. Tapos meron din po si Kuya JB Calderon. At saka si, eto talaga, bongga to, Paul Garcia! Happy birthday, Paul! Halika rito, napaka-special naman ang batang to. Ito talaga. Hindi naman magja-jacket yan. Hindi naman to magiging action star kung wala lang. Happy birthday po sa inyo. Sige po. Ay, sige. Meron po ba tayong cake? Sige po. Dahil walang cake. Hindi, meron syempre. Magpe-pray muna po tayo. Sige po. I-extend po natin yung ating mga kamay sa ating mga kapatid dito sa harapan. At tayo po ay pumikit.
pagpalain po ang mga ating kapatid. At salamat sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang mag-pray. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Panginoon, ang aming mga kapatid ay nasa harapan po ngayon at sila po ay magsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan ng November. Panginoon, dalangin po namin na pagpalain niyo pa po ang kanilang mga buhay. Salamat po sa regalong ibinigay niyo sa kanila, ang kanilang mga buhay. Pati na rin po ang kanilang kagalingan. Kayo po ang kanilang lakas, Panginoon. Alam po namin, naniniwala kami, Panginoon, na ibinigay po nila ang kanilang mga buhay upang Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa kabutihan ninyo, sila po ay nandito sa harapan ninyo. Alam po namin, Panginoon, ang kanilang buhay ay nilaan para din po sa inyo, Panginoon, upang lalo kayong makilala, Panginoon, at samahan nyo, Panginoon, sa bawat minuto ng kanilang buhay. Panginoon, dalangin po namin ang inyong pagpapalat, pag-iingat pa po sa kanilang buhay. Ngayon, hindi lamang po ngayong buwan na to, kundi sa araw-araw ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, kayo po ang makita sa mga buhay nila, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, maging sa komunidad, Panginoon, kayo po ang makita sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, at kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Sige, kanta tayo. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay po, sige. Kay mag-picture po yung mga birthday celebrant po, no? Liza. Dito po kayo sa mga. May ganda po. Tabingi, pauragin ko sila. Tignan po kayo. Oh, One, two, three. Ismail naman po kayo. patingin ang mukhang magbe-birthday. One, two, three. Kuya po, smile. Kuya po. Okay, last. One, two, three. Yan! Sige po, makakaupo muna tayo. Salamat po sa mga birthday celebrants natin. At meron din po tayong mga announcement. Sige po, i-announce po natin yung schedule natin, yung mga activities po natin sa church. So every Wednesday po, 7 p.m., meron po tayong prayer meeting sa mga maaaring makadalo. Welcome na welcome po kayong dumating or pumunta sa aming prayer meeting. And then every Saturday, meron din po tayong mga Bible studies sa ating mga nanay, alas 3 po ng hapon. Sa mga kabataan din po, may mga kanya-kanya silang schedule. Pwede po kayong makipag-coordinate sa ating mga Bible leaders or Bible studies leaders. And then, meron din po tayong yes, pwede po tayo mag-invite ng mga newcomers. At meron din po pala kaming devotion sa mga gusto rin pong sumama or sumali. Pwede rin po. So, at Sunday service, napaka-importante po. Sige po. Salamat. At ang youth service po, every 4 p.m. every Sunday din po. Sige po, salamat po.